Habang ginagawa ko yung file transfer ng mga videos or vlog na ginawa ko noong nakaraang araw, so it's a good shoutout muna dito dun sa contribution ni Nardino TV dito sa last video. Ito yung 3 years preparation para makapunta dito sa Canada, and he has a good input planning dito papunta sa Canada, lalong-lalo na sa taon na 2025 going forward. Maraming need i-consider lalo na sa student visa. Make sure you research bago kayo tumuloy. Hindi na ito yung same 2 years ago na nakapag-apply kami ng proof of funds na nasa 20,000 Canadian. Pati ruling ng PGWP, laki na rin ng pagbabago. Well, sabi ko nga, mahirap magpataas ng CRS. Way back in 2018, sumaba kami kaagad sa Express Entry at walang nangyari. So kaya minsan yung mga nag-Express Entry program, pag hindi nila plinano mabuti, yun nga, nawawala talaga siya sa, nagiging nasa pool list lang sila. And kay Nardino TV, sabi niya nga, within 2 years nga, hindi raw tumakbo yung process nila that time. Partida na raw yun, na perfect na yung IELTS, pero bitin pa rin. Pareho kaming skilled ni wife, pero mahirap sumabak sa Express Entry kung basic lang yung meron ka. Ngayon na nandito na ako, ang pinaka-safe at sureable na way for me is yung provincial nominee program, kasi instant 600 points yan sa CRS. Yun yung lagi kong sinasuggest sa inyo. Try to look for a pathway na diretso na provincial nominee program para at least yun may 600 points na, and bumunuin mo na lang yung mga variables like IELTS or your English proficiency exam. Kasi yung English proficiency exam, that's the only variable that can be changed. The rest of the criteria, hindi. It's going to be a timely manner, like yung age, education, yung job experience, Canadian experience. Yan, fix yan. Hindi natin mababago yan. Mga timeline ninyo, yung time frame ninyo, could be taking about job experience. You have at least 3 to 4 years job experience. Tapos, yung age, hindi naman natin mababago yung age, di ba? So, I think IELTS or the English Proficiency Exam, only variable that we can change. And nakikita ko sa targeted, yung mga gustong pasukin ni Canada ngayon, they make sure na may maitutulong ka rin sa economy ng bansa, like pili ng talaga ng skills na hinahanap nila, like yung agriculture, health related, and yung STEM, Science, Technology, Engineering, and Mathematics. Tapos yung transportation, yan yung mga truckers, and etc. Hirap na ng pahirap ang pagpunta dito, pero may chance pa rin naman basta wag padalos-dalos at mag-research ng mabuti. I highly recommended talaga na you consult with the legitimate experts. Good luck sa mga nangangarap sa buhay sa Canada, and I really appreciate dun sa input ni Nardino TV. He's been a subscriber of this channel and watching our video, kaya maraming salamat sa pagsubaybay. At meron din akong inaano ngayon si Ricky Mechanic. Nawawalan din siya ng pag-asa, pero nung minessage ko si Ricky, siya naman meron na siyang Canadian visa. Work permit visa na siya. Ang inaantay na lang talaga niya is yung sa Polo or yung sa OWA na matagal niya nang inaantay, which is yun na lang yung kulang niya para makalabas siya ng Pilipinas at makapagtrabaho dito sa Canada. Visa, ready na siya. Yun nga lang, isang requirements pa is yung inaantay niya sa Polo, which is sabi ko naman sa kanya, matagal-tagal talaga yung process dyan sa Polo or paglabas ng bansa. Pero once everything is good, tuloy-tuloy na yan. Hopefully, ma-meet namin si Ricky dito sa Canada, and hopefully, makalabas na rin siya sa Pilipinas at makapagtrabaho dito sa Canada as automotive mechanic assistant. Nakabase siya dyan sa may Toronto. Sabi nga ni Nardino TV, wag kayong padalos-dalos, kailangan yun, aaralin mo na. Kasi hindi na to yung katulad ng dating process namin. Kami, 2013, nag-process through family sponsorship. Ano pa yun? Nagpa-pilot program pa lang sila with the Express Entry. Tapos, yung mga pumasok ng student dito. So, ngayon naman is more on comprehensive ranking system, which is point system based. And again, if ever meron kayong mga pagkakataon na makapunta kayo dito sa Canada as a skilled worker through provincial nominee program, yan yung the best pathway right now to become a permanent resident. Kasi additional 600 points kapag nominated ka na ng province. So, sana may natutunan kayo sa konting input natin dito. So, welcome back dito sa Buhay sa Canada. Welcome back po dito sa Buhay Canada. I'll just talk to them, okay? Can you turn that on? Buhay natin sa Winnipeg, Manitoba. So makitrip at makitravel dito sa amin sa Buhay Canada. So right here, Arbate Mountain. Pinalikman pa.
Okay, so nagkaroon ng blowing snow kanina and nagkaroon na naman accumulation of snow, pile of snow. Ito yung disadvantage kapag wala kang garahe. Kailangan mo linisan yung garage mo or yung area kung saan may papark yung sasakyan. Kasi kapag napuno yan ng snow, mahihirapan kang mag-parking dyan. So, right now, ayan yung gagawin ko. Kailangan ko siyang ilabas dyan sa kalsada para malinisan. And I only have 30 minutes to do it. Kasi maya lang ipipick upin ko naman yung mga bata. So dito sa Canada, hindi ka mawawala ng gagawin. And for me, no, gusto ko mag-edit, gusto ko mag-video, pero sobrang daming gagawin. As in, hindi matapos-tapos. Yung ini-edit ko nga last time or yung in-upload ko, yung i-upload ko, it's still naka-pending. So kailangan ko munang tapusin yung priority, which is yan. Tapos sundo sa mga bata. Stay up front or stay behind. Ayan, so tapos na naman yung araw. It's around 4:15, 4:20. Yan, lubog na yung araw. And bilis ng oras, grabe. So ito, walang katapos ang linis dito kasi nga nag-i-snow for the past few days. So kada araw lagi kang nagsha-shovel. So pagkatapos ng work, shovel ulit. Syempre kailangan mapanatili mong malinis yung bahay. At least yung walkway, kahit yung walkway lang. So nandito na rin yung mga bata. We are all set. Tapos yan, grabe, halos wala akong ginawa, halos wala akong nagawa ngayong araw na to. I mean, marami akong nagawa ngayong araw na to, pero yung mga gusto kong gawin, wala, na ipagpapaliban. So bali, inaantay ko na lang si Aisha ngayon. Pauwi na rin siya. And afternoon, meron pa kaming pupuntahan. So nagpapasama siya sa Michaels para bumili ng t-shirt. Kasi nga, December. Ayan, December. Few weeks from now, Christmas na. And yung mga weekend ngayon December, nakalaan yan sa mga party, sa mga gatherings, and yung mga company party. Yan, nakalaan na yan dyan. And right now, wala na. Ayan. Kumbaga, ito na yung ito na yung golden hour, pero walang golden. So ayan. Yan o, kakatapos ko lang din maglinis ng aming walkway dyan. Tapos para mapanatiling at least kahit paano walkable. And then ayun o, kanina medyo uminit ng konti kaya medyo nagtunaw. Kakaroon ng popsicles dyan. Yan. So yan. Okay, around 7 o'clock dito kami ngayon sa Michaels kasi merong bibilin si Aisha na t-shirt. Yan, syempre mga Christmas attire na, Christmas party sa Christmas attire. So titingin kami ng t-shirt dito tsaka mga transfer paper para makagawa kami ng family t-shirts. Yan, syempre doon kami sa mga katipid kami. Anong team ba natin yan? Red. Red? So ito yung mga murang damit din ng pwede mong pagbila ng t-shirt. Pero Ito, adult. magkano? $6? $7? Tingnan ko nga kung meron. Ano ba ako? Large ba ako? Eh, yung mga t-shirt to, $7. Tapos piprintan na lang namin. Dito ko na rin mabibili ng transfer paper. Ito, transfer paper. Ayan, so transfer paper, t-shirt. Tapos yan, okay na kasi meron namang cricket doon. Tsaka may plancha sa bahay. Ano yung hinahanap mo? Coupon. 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 Yung dalawang mag-shoota naglalakad sa sa McPhillips. So didiretso na kami ng Walmart kasi bibili ng ink ba? Yan, ink. So bibili kami ng ink at saka ng grocery pa. Mag-grocery yan. Oh yan, ink tsaka grocery. Yeah boy. Yung mga bata Text na ng text yung mga bata dahil gusto na nilang, alam mo yung tinetext nila,
Eh di mga pagkain. Tapos si Aryo daw naghabol. Nagiyak. Alright, so punta na kami ng Walmart. May pupuntahan pa ba tayo after ng Walmart? Yung Dollar Tree na lang, babe. Tapos uwi na. Okay na. Okay. Let's go. Oras pa ng Dollar Tree. Ito rin yung pinaka-paboritong ano ni Aisha. Ano yun? Ano yung pinaka-paborito mong panahon during parking? Winter. Winter. Bakit winter? Wala silang guhit-guhiting na kahit saan nakapark. No one will judge you. No one will judge you. Walang magsasabing ka sa Yeah. pagpaparking. Kasi pag makikita mo Hindi ko nakita eh. sabi mo, walang linya eh. Walang linya. Dito kami sa Walmart. Okay, another grocery day. So kami ngayon meron na siyang listahan. Kasi yung mga anak ko nakidagdag ng mga listahan, alam na nila yung mga gusto nila. Kaya ayan, ito kami sa Walmart at not so sure kung magkano kami nito. So bumili rin pala ako ng filter sa bahay, dun sa kabilang bahay. Tapos meron din kaming nilagay na replacement na ilaw for daylight na bulb, ayun, para kung sakasaling mapunde palitan natin ng LED para mas matipid sa kuryente. Pero ito importante, dapat within 3 months mapalitan. Mukhang more than 3 months na yun nandoon sa kabilang bahay, kaya papalitan ko na. Siyempre hindi mo mawala. Ano ba hinahanap mo? Ewan ko ba? Padami ng padami yung kinukuha mo. Ano yun? Gummy bears ba yan, Nino? Nakasi nga daw. $248. Do you have something specific? Yaman mo na. Huwag na masyadong mahal. Ito na lang. Ayan ba yun? Ha? Ayan ba yung hinahanap nila? Hindi, dapat yun nandito. Wala na nga. Ang mahal naman. Wala na. Sakit sa ulo nun 200 din? Ha? Yan? Pa 200 ka rin? Ay nako, wala tayong magagawa dyan eh. Ganun talaga ang buhay. Mamimili ka lang, yung may pambili ka o yung wala kang pambili. Yun lang yun. Ay buhay Canada. Let's go home. Grabe. You know, sobrang tagal mag-upload. And ano ba, it's been 7 days. Grabe, tagal nung uploading time ko ngayon. So pasensya na kayo. Sobrang daming nangyayari lang talaga dito, lalong lalo na pag the month of December. Sobrang daming mga happenings, tatrabaho. Tapos yung mga weekend na mga gatherings, ayan, mag-uumpisa na. 3 weeks from now, it's December 25. 4 weeks from now, it's January of 2025. So, panibagong taon na naman. At ano na? Yan, so, shoutout ko lang muna, si Ron. Yan, lagi nanonood sa atin si Ron. So, si Ron, nakita nyo dun sa last video. Siya yung may papa-shoutout na bawal mag-shoutout kasi nga baka may mabanggit na iba. So, yan, good, happy viewing kay Ron na nanonood. And right now, if you're watching this video, or if this video will be uploaded, kakatapos ko lang i-upload yung vlog 93. And ang goal ko bago matapos tong taon na to is I will be able to make at least 100 vlogs. Kasi yun lang yung goal ko for this year. So maraming salamat sa mga sumusubaybay. Especially yung sa mga nanonood, yung mga Kamaples, si Albert, si Jean, si Roy, si Maynard, and syempre si Ricky na siya yung talagang mostly siya yung nagko-comment dito sa mga videos natin kahit
ano lang, paputyo-putyo yung upload. And right now, dito lang kami sa bahay. Kasama ko si Arya. And that's the only time, this is the only time that I can edit and upload. So, hindi na, tumatanda na talaga ako siguro sa pag-edit kasi haba na nung timeline ko. Ang dami na nangyari. Yung nakauwi na yata si Winnie sa bahay nila bago ko pa na-upload yung video. But, nevertheless, yun naman talaga yung purpose ng video. It's just to really share. I can say that content creation, iba na. Nag-iiba na yung setup. Content creation right now is not just by merely creating content para sa mga viewers and para sa mga tao. But, again, content creation is something for me na for more on, siguro ngayon, more on documentations na. Yan. Hindi na yung, siguro ngayon, more on documentations na tayo. Sharing pa rin ng mga nangyayari sa amin dito sa buhay sa Canada. Let this channel be a channel para makakonect sa mga kapatid, sa mga kaibigan na nasa Pilipinas on how life in Canada goes. Buhay Canada, still our topic, content, and the reality of yung totoong nangyayari. So, yan. Grabe. Shout out din pala sa mga content creator na sobrang sisipag mag-upload at mag-edit. And editing right now talaga is really hard for me kasi yung time talaga sobrang daming ginagawa, as in sobrang dami. And this one I want to share with you kasi nagkaroon kami ng idea ni Aisha kasi syempre gift giving, di ba? So marami dito, so regalo na naman sa mga kaibigan, kamag-anak. So meron kaming nakita, so meron kaming idea kasi dati, so meron kami ditong doll. Itong doll na to, ayan. Isang babae, tapos may isang lalaki dito. So, isang lalaki. So, ito, isang babae, tapos isang lalaki. So, this is something na hindi naman siya ganun kamahal, pero right now, gift giving, this season, will be more on personal type. So, we'll take advantage na meron kaming cricket dito na pwedeng, alam mo yun, gawa ng paraan. So, ang ginagawa namin ni Aisha ngayon is that we are sending a little gift. Ayan. A little gift sa mga teachers, kakilala, and we're doing it something personalized. Ayan. Tinatatakan namin ng ganyan. Para at least magkaroon kayo ng idea, baka doon sa mga nahihirapan pa sa inyo na maghanap ng regalo or naghahanap ng mga regalo doon sa mga inaanak or sa mga kaibigan. Ito, simpleng bagay lang to. Ganyan lang siya. Tinatatakan or ginagawa ng personalized ni Aisha. Ayan. So, marami na yung nagawa niya. So, wala siya ngayon dito kasi nasa work. Kami lang dalawa ni Arya. Look. Ayan. Ayan. So, ito yung mga nagawa na ni Aisha. Ayan. So, ang dami na. So, mga siguro more than 60 or 70 na ganito na elves yung ginawa namin to be more personal. Wala lang. Na-share lang namin sa inyo. Wala lang. Na-share ko lang kasi baka mamaya naghahanap kayo ng mga ideas para sa mga pangregalo. So, yan. Simple pero malakas yung dating. So, bali ngayon, papunta ako sa basketball game. Siyempre, month of December, month ng kainan. Kaya naman, kapag may mga kainan, dapat kailangan pa rin magpagpag. Magpagpag, papawis, alam mo yun. Bali ngayon, wala kaming liga for the month of December. Gawa na nga ng, sabi ko nga nung mga nakaraang mga araw, is that maraming mga events upcoming this December, especially during the weekends. So, maraming mga Christmas party, maraming mga inuman during the weekend. Kaya naman, kinancel muna yung liga. Pero, nakaschedule pa rin for mga pick-up games, lalong-lalo na sa mga gusto magpapawis every Sunday. Yan. Kasi I think pagdating ng week ng December 25 at saka week ng January 1, walang nakaschedule. Kaya ayun lang, ito lang muna tayo ngayon. Pick-up games, papawis. So yun yung itsura ng daanan ngayon. Hindi ganun ka-snow kasi nga nag-temp ng +3 or +4 kahapon. So
tinunaw niya lahat ng snow. Ito yung pinaka main street. So papunta ako ng West Kildonan College sa 101 Ridgecrest. So ito yung daanan. Lagi kong dinadaanan kapag pupunta ng basketball. Ayan o. So clear from snow. And December na. Okay, dito na ako sa West Kildonan. Ganyan yung itsura ng mga outdoor dito, outdoor court. May mga pile of snow, kaya hindi pwedeng laruan yan. Hindi heated yung flooring ng basketball court. At saka may mga yellow, madulas. So dito kami ngayon nung maglalaro. Kaya minsan, kaya dito kami nagre-renta ng court sa West Kildonan. Para at least indoor, flat yung surface, yung flooring is tabla. Yan. Curry muna. Ayan o, may mga handa. Goto. Goto, goto. May pandesal, may pansit, tinapay, kape. Dito lang talaga to eh, oh. Sorry, talaga pupunta lang ako rito para sa pagkain eh. Teka, yan, dala natin yung kopyartos. Mayor, ikaw na maganda dito. Good taste muna natin to ha, Okay, baka good malason sila for safety ng everybody, safety. For the to, safety. ha? Ito, meron dito. Ito, oh, you know. Tirahin natin, bawal Tirahin na. Tirahin mo na, baka tirahin pa ng iba. YouTube lang po ito ha. May sanok ba? May panandok? Meron. Kaso, kutsara. Dapat to, ano na, hindi dito si Billy. Yung kutsara natin pakitago. Ako din natin, hindi pa blood tomba. May kutsara ba? Tingnan ang kutsara muna. Tago natin kay Billy to. Mga bili, mga 10 yan. Ano na ba? Kakadeliver lang ng beer sa bahay. Yan o. John Humper. Meow. Si Boss Jean. Shout out. Good morning, shout out Maple Boys Sunday routine. You know. Of course. Yan. 100 calories lang yung binay. Kakain ka 500. Times 2, times 3. Amono. Sige lang, kami, 10 na rin kami rito. 10 na rin kami rito sa sa pagkain. Sun is coming up, are you ready to go? We can take a ride, we can take it slow. Yeah, well, it's my law, I'ma let you be the boss, 'cause I'll go where you go.